Wild ending, napaka-intense ng naging laban, halos magwala sa galit si Coach Timco na Trillo. Buhay pang Meralco, sayang ang comeback ng Barangay Ginebra. So quarterfinals game 2, isang panalo na lang ang kailangan ng Ginebra habang do or die naman ito para sa Meralco Bolts. Buleto't simula pa lang mainit na agad ang palitan ng basket ni Scottie Thompson at Newsome. Baseline jumper ni Nunu, binura agad ng wing 3-pointer ni Thompson. Matapos yan, sumagot agad ng corner 3-pointer si Newsome pero sinagot ulit yan ni Thompson ng one-hander. Maaga nga lang nag-small ball ang Ginebra nang makuha agad ni Japit Aguilar ang kanyang second personal foul. Double black ay naman ang inabot sa play na to ni Rosario, natawagan na ng offensive foul, nasa pakpa ni Cliff Hodge. Well, sa init ng opensa ni Chris Banquero na agad nagtala ng 9 points na magarin agad ang lamang ng ball sa double digit. Yun nga lang, under 2 minutes nasungkit na rin ni Banquero ang kanyang third personal foul. Dahil dyan biglang nakabawi pa ng run ng Ginebra. Off the bench, Jamie Malonzo kumana ng wing 3-pointer. Tinapos pa ni RJ Abarientos ang unang quarter sa kanyang mid-range jumper. Baba agad sa isa yan, 26-25. Second quarter, nagtuloy-tuloy pa ang run ng Ginebra dahil sa back-to-back layup na to ni Maverick Anlisi at Justin Brownlee. Finally, nakalamang na rin ng Gin Kings kaya teto napilitan ng ibalik itong si Chris Banquero. Grabe si RJ Abarientos, pinaglalaroan lang ang depensa ng Bolts, another 5 straight points. Halos magwala nga lang sa galit si Coach Tim Cone dahil nasungkit din agad ni Japet ang kanyang third personal foul. Matapos yan, si Coach Trillo naman ang nagalit dahil nasungkit din agad ni Banquero ang kanyang fourth personal foul. Good thing lang para sa Meralco at napa-take over dito si Bong Quinto kaya't yung nagawang 8-point lead ng Ginebra nabura din agad ng Bolts. Quality minutes din ang binigay ni Johnson Rios kaya't under 2 minutes muling nabawi din ng Meralco ang 9-point lead. Pero naibaba naman yan sa 5 ng Ginebra, 58-53. May pabaon pang Kalawi 3 bounce si Scottie Thompson. Start of the third quarter, Justin Brownlee agad na kumana ng end 1 kontra kay Newsome. Matapos yan, lumabas na rin agad ang game plan ng Ginebra. Pinagpopostehan ng Meralco, kinapitalize ang mismatch. Kaya dito under 10 minutes pa lang, penalty na agad ng Bolts kaya't nagwala na rin sa galit si Coach Trillo na tinawagan ng technical foul. Pero tila yan pang nagpa-energize sa Meralco upang muling makagawa ng run at under 6 minutes. Namagana naman yan sa double digit at nabasag na lang yan ng mapa. Step up na naman si Thompson na kumana ng 5 straight points including itong corner 3-pointer. Under 3 minutes, eto't nakuha na rin ni Akil Mitchell ang kanyang 5th personal foul. Wala nang 1 minuto, eto't nag-step up na rin si JB na kumana ng back-to-back 3-pointer. Natapos ang third period, baba na lang sa 4 ang lamang ng Bolts, 85-81. Fourth and final quarter, dalawang mabibigat na tres ang pinakawalan ng Bolts mula kay Newsome at especially kay Rios, buzzer beater na nag-angat muli sa 9 points na lamang ng Bolts, 100-91. Ganda pa ng ball movement ng Meralco, triple-double na rin si Akil Mitchell. Dito totally nahirapang humabol ang Ginebra dahil na rin sa dami ng minti sa kanilang free throw shot. Under a minute mark, nabuhayan pang Gin King sa tres na to ni Malonzo. Baba sa 6 yan, 108-106. Wala nang 1 minuto na ibaba pa yan ni Malonzo sa 4, 108-104. Last 10 seconds, may pagkakataon pang Gin King sa RJ Abarientos. Napalakas ang game tying 4-point shot sa huli, nakapag-force pa ng game 3 ang Meralco Bolts.